Sa harap ng mga pagbabagong ipinatutupad sa bansa, positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi malayong magtuloy-tuloy pa ang pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. At ayon sa Pangulo, hindi lang basta plano ang kanilang ginagawa, kundi hakbang na tiyak na may magandang resulta. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit ng Pilipinas ang 8% GDP growth sa ilalim ng kanyang termino. Ito'y sa harapan niya ng ginagawang mga hakbang ng gobyerno para mas palakasin at mapalago pa ang ekonomiya ng bansa. Anya, hindi lang basta pagpaplano ang ginagawa ng pamahalaan. Sa halip, plano na may magandang resulta ang laging target nito. Kailangan lamang anya ng ilang adjustment para baguhin ang ekonomiya para anya maabot ang 8% GDP growth. Gayunman, kinilala ng Pangulo na hamon pa rin ng bansa ang mataas na inflation, bagay na tinutugunan naman na anya ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para makontrol. At dahil nandyan pa rin daw ang hamon ng inflation, ipinunto ng punong ehekutibo na hindi pa napapanahon para ibaba ng Pilipinas ang interest rate nito. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na sa kabila ng geopolitical tension, nananatiling frontrunner ang ekonomiya ng Pilipinas sa ASEAN na may projected GDP growth na 5.8% hanggang 6.3% ngayong 2024. Nagpatupad na rin anya ang pamahalaan ng ilang economic liberation measures para palakasin ang investment para makamit ang 8% hanggang 9% GDP growth sa 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Kampante naman ng Pangulo na mapapanatili ng bansa ang magandang takbo ng ekonomiya at maitaas pa ang GDP growth hanggang 6%. Yan ay sa pamamagitan anya ng mga pulisiya na inilatag na ng pamahalaan para sa ikalalago ng ekonomiya ng bansa. Matatanda ang lumago sa 5.6% ang GDP ng ekonomiya ng bansa taong 2023. Mas mataas ito sa China, Vietnam at Malaysia. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.